Mataas-taas tong hindi naman, ilang hakbang pa to? 1, 2, 3, 4, 5. Dito yung kubeta. At yung shower area, ang lawak din. Ayan. Medyo mahaba to sa kubo na ay nagluto ng pinakamasarap na sinigang mga kapanalig na bangus. Mamaya ibababa na namin yan doon sa mga pinapatag nila Joshua sa baba. Pwede nang tambayan. Simulan ng magkulitan kasama si Nuy TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman dito sa Obetono Campsite. So yun yung pinaka-final na pangalan namin. So inahango namin yon sa mga palayaw namin. Si Robert ay Obet, tapos yung palayaw ko ay Toto, tapos si Kuya Louie J ay Nonoy. So pinagsama-sama lang namin Obetono Campsite. Yun na yung pinaka-final. Update ko lang kayo no sa mga nagaganap dito. Ito patag na. Tapos itong gitna patag na rin. Kailangan lang talaga matanggal itong pinakapuno sa gitna para malagay natin dito yung pabilog para sa bonfire. Tapos dito yung mga upuan, no? Para meron kayong upuan kung sakaling gusto nyo mag bonfire dito. Dito sa area na yan napaayos na rin natin mga kapanalig. Naisipan ko lang no, na yung hagdan ay ilagay natin dito sa gitna para rekta na kayo dito pagbaba. Bonfire area na agad. At meron ng daan dito papunta sa kabilang latagan ng tent. Meron ding daan papunta dito sa kabila. Kaya naisipan ko na ilagay sa gitna mga kapanalig. Gusto ko kasi maging balanse yung tingin ng tao dito sa design. Kasi alanganin naman kung maglalagay tayo ng hagdan sa gilid, parang papangit tignan mga kapanalig, no? Mas maganda, gusto ko kasi maging balanse lahat. Kasi ito pina-curve natin, tapos ito pina-curve din natin, tapos yung kabila naka-curve din. Gusto ko nasa gitna yung hagdan para balanse tignan. Yun ang naisip nating design dyan. Tapos etong area na to hindi siya mabaliwala, no? Dahil lalagyan namin yan ng Bermuda grass o kaya mga bulaklak sa paligid para mas magandang tignan. At magkakaroon nga tayo ng naka-overhang dito mga kapanalig na sinasabi ko sa inyo na pwede tayo mag-picture-picture. Diba? Nakalagay dyan, I love Obetono Camp, no? So nakaano dito yan. Kawayan lang yan. Dito. Maglalagay lang kami ng poste, napaliwanag ko na naman yan. At naisipan ko rin paano kayo makakaakyat banda doon. So itong part na to magiging hagdan din to mga kapanalig. O kahit hindi hagdan, lalagyan lang natin siya ng bricks. Paakyat, no, paakyat papunta doon. Ito lalagyan lang natin ng pinaka bakod para hindi kayo malaglag kung sakaling aakyat kayo. Yung kabila plano ko rin maglagay doon pero matagal pa yun ha. Ano muna tayo, mag-start muna tayo sa mga simpleng design. Yung sinashare ko lang sa inyo yung mga idea na naisip ko. Ito rin, lalagyan rin natin ng bricks. Yung mga semento na inaano lang, ina-assemble. Papunta doon sa kabila. Kasi baka makapaglagay din tayo ng naka-ano doon. Kung pwede, no? Para kitang-kita nyo rin yung ano doon, yung fantasy word. Nakalagay din yun, I love Obetono Camp. Pero sa ngayon, hindi pa yon. Unahin muna natin yung mga basic na kailangan gawin para makapag-umpisa. At ngayon naman, eto si Kuya Ogie na inumpisaan na ang hagdan natin at ang CR mga kapanalig, baba tayo. Ano mapakita ko sa inyo ng maayos kung ano na yung ginagawa nila dito. Para ba ako mababa? Yan. Okay. Sabi ko nga, ang isang importante talaga sa campsite ay CR. Kaya ito, bilis nila kuya oh. Si Jer na dumadali dito sa CR. Meron tayong pambabae at panglalaki. Sa area naman ito yung sinasabi ko sa inyo, lababo. Para pagpunta nyo dito, meron kayo hugasan ng mga mga plato, ganyan, o yung mga dala nyo na pwedeng hugasan dyan dito. Magkakaroon tayo ng lababo pa L. Alright, so yan o. Magkakaroon lang tayo ng hagdan papunta dito sa CR, tapos papunta doon sa kabilang campsite na lalatagan ng tent. Ayan na po. Nakakatuwa naman, unti-unti na natin nakikita yung mga pinaplano ko mga kapanalig, no? Yung aking mga naiisipan. Nagagamit natin yung talent natin sa yung imagination natin mga kapanalig. Katulad na sa Kampanalig, di ba yung pinakabilog na hagdan doon, ako yung dumali nun. Tapos pinasemento natin. Kaya napakalaking bagay
na marunong ka ring mag-design ng lugar. Kaya nagagamit natin dito sa campsite. Yung iba, ipapakita ko sa inyo sa taas kasi meron ding ginagawa doon, pero sa next sa next vlog natin. Si Utol po ngayon ay umuwi papuntang Lipa, tapos si Pepe ang nakatoka sa pagluluto, para mamaya meron tayong kakainin at yung mga nagtatrabaho dito sa atin. Uy, thank you Lord, unti-unti na nating nakikita. Mataas-taas tong hindi naman, ilang hakbang pa to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga ilang hakbang yan, Kuya Ogi? Ay, isa pa. Oo. Kailangan balance lang. Magkakaroon lang tayo ng dito. Diba nakita nyo, medyo pataas ang lupa. Ito pinaka-landing, lalatag lang ako dito ng pinaka-daan. Papunta doon sa kabila, tsaka papunta dito sa CR. Yung mga naiisip natin doon, tsaka pag ganoon. Basic na lang tong hagdan kay Kuya Ogi kasi siya rin yung gumawa doon, mga kapanalig, sa pinaka-entrance natin. Yung hagdan na maganda. Pinadiretso na lang natin. Medyo okay na mga kapanalig dahil kahapon nahihirapan silang umigib ng tubig dahil nandun nga sa taas yung pinaka-drum. Pero ngayon naisipan nila na duktungan ng hose gamit itong, ano tawag dito Kuya Ogi? Flexible hose. Talino talaga ni Kuya Ogi, maparaan. Kahapon nilinis na ni Utol yung area ito sa kabila na to, sa right side, kaya kitang kita na natin yung Taal Lake. Yung mga nakaharang na mga puno dyan, pinagtatabasan ni Utol. Dito maglalagay tayo ng pinakabakod, paikot. Tapos plano ko maglagay ng mga solar lights ngayon. Napaliwanag ko na yung mga maliliit na ilaw lang para sakto, diba? Pag natapos ito mga kapanalig, punta po kayo gagawa pa kami ng page. At ayan na nga po si Pepe the Great ang nakatoka sa ating gawaing bahay. Siya muna ang ilaw ng tahanan ngayon dahil wala si Utol. Magluluto siya ng sabi niya, ang mga kahula ng kanyang lulutuin ay bibigyan niya ng sinigang na yung bangus. Papakita ko rin sa inyo yung ito pinagawa ni Bossing Robert, itong kubo. So yung gumawa ng kubo ko doon sa Kampanalig sa Kalaka, sila rin yung pinadali natin. Ayan, medyo mahaba to sa kubo na ibinigay sa atin ni Kamario, no? Yan. Siguro mga ilang dangkal yung haba niya tsaka lapad. Kahapon sila nagsimula, pero syempre alam niyo naman mabibilis gumalaw tong mga tropa natin. Yan, kaya kung gusto nyong magpagawa ng kubo sa kanila mga kapanalig, mamaya ibibigay ko sa inyo yung contact number ni paring Richard, no? Pag natapos ipapakita ko sa inyo yung finishing para yung mga nag-iisip ng gusto nila maglagay, kung may mga area sila na pwedeng lagyan ng ganito, pwede kayo magpagawa. Bahala na kayo mag-usap kung paanong proseso. At syempre nandito pa rin si Joshua at si Buboy. Pinapapatagasin ni Bossing tong area na to dahil itong kubo doon ilalagay. Baba tayo, tara. Tignan nyo. Dahil bago tayo bumaba, papakita ko muna sa inyo. Yan, mahaba to, no? Pag nailagay ito dun sa baba, pwede tayong dito na rin matulog mga kapanalig. Kung sakaling marami tayong maging bisita ng mga tropa natin, ang Team Kapanalig or kung sino man, pwede dito, no? Para hindi tayo masyadong dun sa bahay, siksikan. Kumbaga to, tanggapan ng mga bisita itong kubo. Ang sarap tumambay dyan. Kaya punta tayo sa baba. Bilis lalagyan na ng kawayan. Ito naman tayo dun sa dalawa nating tropa na nagpapatag. Napaliwanag ko na itong nakaraan pero ngayon inumpisahan na. Ganadong ganado kayo dyan
Alright. So, yan, pakita ko lang pre ah. Pinapatag lang tong area na to hanggang dito sa may nyog. Yan. Kasi ano, kumbaga maglalagay tayo ng poste doon mga kapanalig. Gusto kasi ni bossing na magamit din yung area na banda doon kasi sayang. O kasi kung papatagin natin lahat to, matrabaho. Kaya sabi niya maglalagay na lang tayo ng poste, 2 poste sa magkabilang gilid para nakaano siya. At tawag ba doon? Parang nakalutang ba tawag? Basta alam nyo na yun kung anong ibig sabihin. Tapos maglalagay pa kami ng pinaka-extension ng kubo. Di ba yung kubo ko doon sa Kampanalig, meron kaming ginawa na pinaka-extension sa unahan. Ganon din ang plano dito. So magkakaroon din dito ng pinaka-poste. Tapos para magkaroon tayo ng pinaka parang salan na style. At dito nakaharap sa view, dito sa bundok. Masarap tumambay dyan. Malamang pag yan nagawa, nandiyan kami palagi. Presko na presko. Maganda rin sana ano, kung hindi lang magiging parking area tong tong taas, maganda rin sana maglagay talaga ng kubo dito o dito na ilagay mismo. Pero hindi nga pwede dahil ayan ang parking area. Kaya doon na lang naisipan ni Bossing Robert na ilagay. Kung isipin nyo kung may kubo dito, ang ganda ng view, di ba? Kaya hindi pwede papatagin pa namin yan. Para sa lahat ng magka-camping, dito yung motor nila o sasakyan nila. Safe naman yan dito. Pag nagpagawa po kayo ng kubo kay paring Richard, no, dadalhin na po yan, depende sa pag-uusap nyo. Pwedeng dadalhin na ng buo, no, sasakay na lang sa truck. Pero kung hindi naman kasya mga kapanalig sa lugar, kasi syempre sa area katulad ko, di ba, na nasa baba at wala pang right of way, i-assemble nila mga kapanalig dun mismo sa lugar ninyo. Pero kung maluwag naman yung daan at kasya naman ipasok yung isang buong kubo, dadalhin na nila ng buo. Yun ang proseso niyan. May na-assemble na nila yan doon mga kapanalig sa lugar nila. Dadalhin na buo ito katulad niyan. Ayan. Kasi i-assemble na yan, sasalpak na sasalpak. Alright, ang ganda ng kubo. Parang sarap na tumambay, no. Bagay na bagay sa lugar. Dito sa design ng campsite mga kapanalig, hinahayaan na lang ako ni Bossing, no, na magdesisyon. At hinahayaan niya na lang akong i-apply ko dito kung ano yung mga gusto kong ilagay. At sa tingin ko naman talagang magugustuhan rin ni Bossing. Kaya tuwing break time o kaya habang gumagawa rin ako, iniisip ko pa yung mga ibang bagay na pwedeng ilagay dito para mas nakakaakit sa mga campers, sa mga tao, para pag nag-open maganda yung magiging yung kakalabasan. Gusto ko kasi pag merong pumunta dito, yung talagang sila, yung magugustuhan nila, mabibighani sila sa lugar para pwede nilang balikan at pwede nilang ipamalita sa mga kaibigan nila na mahilig din na mag-camping, na merong campsite dito sa may Obetono, no, dito sa may Lemery sa Mayasang. Yun ang talagang dapat maging target natin. Maging tahimik, tapos maibigay natin yung magandang serbisyo para sa mga magka-camping dito. Doon sa parking area mga kapanalig, simula doon papunta dito malapit lang naman. Kaya kung kayo ay may mga dalang camping gear, mga gamit nyo, madali lang naman buhatin pababa dito. Hindi naman sobrang layo talaga, no. Hindi pa natin magagawa ngayon yung magkakaroon ng daan dito para makapasok yung mga motor. Mga motor lang pero yung sasakyan hanggang doon lang talaga sa parking area. Sabagay, pag mahilig ka mag-camping o talagang nature lover ka, depende na lang din sa iyo yun Yung iba kasi gusto yung naipapasok agad yung sasakyan dun sa mismong camping area para hindi na sila maglakad. Meron din namang ready na maglakad kahit pa paano, nabitbitin yung mga gamit nila. You know.
Bilis lang eh, no? Nilalagay ni Kuya Ogie mga bato dun sa gilid para mas matibay. Pinakaalalay na rin sa ano yan, tawag dito sa hollow blocks na ilalagay dun sa bawat baitang. Yan, inuna ni Kuya Ogie yung hagdan para hindi na nahihirapan bumaba. Ang hirap kasi bumaba dito eh, parang nakakadulas. Sa area na to mga kapanalig, wala na kayong ganong view na makikita dito kasi puro halaman na yan. Pero yung ambience naman ng lugar at yung hinahanap nyo na fresh air at pagiging peaceful, nandito pa rin mga kapanalig, no? Ibang alam talaga sa area sa bandang taas na merong view pati sa kabila. Pero dito ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan bumaba pa at maglakad ng medyo, hindi naman malayo, sakto lang kasi ito na yung CR eh. Kung dito ko ang area maglalatag ng tent, ayusin pa rin namin yan. Diba, lapit na. Tapos dito sa area na to, ganun din. Dito maganda rin pala yung area na to pag naayos namin. Kasi tingnan nyo, pag napatag namin to, kita nyo rin dito yung ano, yung Taal Lake. Lapad pa nito, lawak. Ayan, kita nyo rin yung Taal Lake. Lalagyan lang din namin ng bakod dito yan. Tapos papatagin namin. Tayan na po ang view. Malapit din sa banyo. At nakaharap kayo sa pinaka lababo. So hindi na hassle kung meron kayong gustong hugasan o kung kailangan nyo mag CR. Diba? Pasok tayo sa mismong CR para makita natin yung Ito papatagin pa rin to. Kasi dito yung area na sisementohan din. Para hindi maputik pagpasok ng CR. Yan, luwag na yan, di ba? Ayan, pinto. Dito yung kubeta. At yung shower area, ang lawak din. Kahit magsasayaw-sayaw kayo dyan, humiga-higa kayo, ayos. Di ba, pre? O kahit anong gawin nyo dyan, ha? Oo. Basta kayo na bahala. Di namin kayo papakailaman. Lagyan ko yan na CCTV sa loob to. Joke lang. Ayan po ang ating project ngayon, CR. Pag nagawa tong CR, madali na yan. Yung mga design, basic na sa amin ni Utol yan. Yan o. Pero mula So bala yung magiging deposito ng ating CR ay dito sa inuhukay nila mga kapanalig. Sa mga poste ng kawayan na ilalagay natin bakod dito, kahit hindi naman as in kawayan din siya, mas maganda nga yung mga katulad nito na puno, yung mga sanga na naputol. Yun lang ang pinaka magiging natin, pinaka poste, no? Tapos kawayan lang yung pinakahawakan niya para talagang nature na nature yung dating. Punta muna tayo dito sa ginagawa namang kubo. Lang tayo, pabalik-balik lang tayo mga kapanalig, no? Para may update natin. Tapos maya wala kasing asarol gamit ng mga bata. Gusto ko na sana patagin tong area dito para makita rin namin yung lawak. Diba nakaraan nilinis ko na yung mga kahoy dito. Gusto ko na sana patagin. Tsaka na pagkatapos ng mga tropa natin, wala tayong mga gamit eh. So tatanggalin ko na rin yung mga saging na to. Yan. Tapos yung mga down na nakakalat dyan para umaliwalas na. Pero itong malaking puno, kailangan pa ng dyan, ng power saw. Pagdating ni Utol, papadali na natin yan para maibaba. Itong mga lupa na to, ibababa rin natin yan dyan para maging patag. No? Pero ito nakapang na talaga yan, pa-slide. Lalagyan na lang tayo ng mga halaman para mas umaliwalas ang paligid. Yan, nabanggit ko na rin, di ba? Maglalagay tayo ng welcome Ubitono Camp, no? Diyan bago sila pumasok. Dali lang naman 'yun. Kawayan tapos kahoy, no? Nagawa ko na sa Kampanalig 'yun. Diyon, kumpleto na sila, oh. Let's go. Kitang-kita na. Oo.
Ayan na. Para gusto ko na agad tumambay kahit ginagawa pa lang yun. Kita-kita mo na yung kapreskuan eh. Tsaka sa kubo kasi iba yung amoy ng kubo mga kapanalig. Hindi naman sa ano kasi pag nasa bahay ka, iba yung pakiramdam, iba yung ambience. Hindi katulad pag nasa kubo talaga ang presko, no? Saka mapipil mo talagang nasa probinsya ka. Matibay gumawa to sila ano, sila parang Richard kasi yung akin 3 years na. Pero nakatayo pa rin at walang tulo yung pinaka bubong, no? Sabagay nasa pag-aalaga naman yan mga kapanalig, no? Kung hindi nyo talaga inalagaan, mabilis masisira. Kung hindi nyo nilalason yung mga kahoy, talagang bubukbukin. Shoutout kay Kuya Boy. Napalaban na rin si Kuya Ogi sa hakutan. Napalaban na hakutan ng tawag ito, hollow blocks para dun sa banyo at sa hagdan. Yeah. Ang dami kong gustong gawin ngayong araw na ito, yung maglinis ng ano kasi walang asarol. Tapos meron naman piko doon, wala naman pala. Tapos gusto ko naman maglinis ng mga dahon-dahon, yung mga itak gamit naman nila lahat. So sige, maghihintay na lang tayo ng ano. Pag meron ng mga gamit, tsaka na tayo kumilos. Sa ngayon, update muna tayo. Bali, 3 yung ano, yung mga gumagawa ngayon dito sa area na to, para sa kubo sa area na yon, yung nagpapatag sila Joshua para lagayan ng pinakakubo at si Kuya Ogi pati si JR. Ayun, doon naman sila sa baba. Mag-prepare lang tayo ng ano, itong merienda nila. Prepare lang tayo. Dito meron tayong biniling tinapay, palaman, at kape na galing kay Ma'am Mayblor. Maraming salamat po. Ako, ang expert sa pagtitimpla ng kape. Lagay ko kaya isang buong kutsara. Baka naman maano sila. Sapat lang. Soya lang. Yung soya lang. Yung soya lang. Kamaya dalawa lang kami ni Pepe dito matitira. Ano gagawin natin, pre? Yun, nakulo oh. Yung mga Batanggenyo, mahilig talaga yan sa kape. Namaya soft drinks naman. Para may iba-iba. Pakatapos. Yan na. Merienda muna. Mga pogi, merienda muna tayo ha. Tara na. Let's go, let's go. Sila pa ba? Ay, sila Kuya Ogi pala. Kuya Ogi! Yeah! Merienda time! Mga anak! Kain na muna mga anak! Yan ay mga bagets natin. Oh, cheese. Wala na kayo. Go! Go! Tinapay muna. Ang kape. Palaman, mamili na lang kayo. Alright. Kasi ba yung tropa natin? Pre! Tara, merienda muna kayo. O, tapos si Pepe mamaya nagluluto naman ng ano, bangus, no? At yun ang ulamin natin. Let's go! Ganda na panahon. Sarap magtrabaho. Ay, si Pepe, sipag oh. Habang nagkakamutampuit, nagbabanlaw. Let's go! Ayun, nawasak na. Nawagsak na. Okay, tapos na ang merienda time. Ito. Yun no, nalagyan na ni Kuya Ogi ng steps. Itong ating hagdan. Uy, yun.
At si JR, diretso pa rin sa trabaho. Doon sa CR mga kapanalig. So lalagyan pa ng hollow block nila. At yan, lalagyan pa. Mas okay siguro kung meron, no? Isa lang naman yan dito. Aha. Katulad doon sa kabila. So, TNT po. Kasya pa kaya hollow blocks natin? Kulangin na yan. Kulang, order na lang. Yan eh. Ah, Bayan eh. sige, order na lang tayo. 150 pa. 150 piraso pa. So baka kulangin pa rin din eh. Sige. Ito na yung magiging hagdan natin. So bali nilagyan ni Kuya Ogie ng design mga kapanalig, no? Yung nakaalon siya pa ganun. Medyo nag-aalangan daw si Kuya Ogie pag masyadong diretso. Kaya nakaano siya parang pag ganun, no? Yung. Tapos bubuhusan niya na muna to mga kapanalig para bukas tumigas na. Hindi na mahihirapan yung mga maghahakot man ng hollow blocks papunta doon sa baba. Kukulangin pa tayo ng hollow blocks mga kapanalig. So mga 150 piraso pa. Dahil dito ay marami pa ring magagastos na hollow blocks dyan. Pati doon sa CR. So order pa tayo. Para wala nang kahirap-hirap bumaba. Minsan kasi talaga nakakailang bumaba sa mga ganito. Baka mamaya madulas ka eh. Dito naman tayo sa mga gumagawa ng kubo. Tignan natin. Yun, oh. Halos mga kompleto na yung bubong. Kapaka-presko. Ayan na. At yung dalawang tropa natin diretso pa rin sa pagpapatag. Yung pinakalalagyan ng kubo doon sa baba. Wow! Mukhang gaganaan na naman kumain yung mga nagtatrabaho sa atin mga kapanalig dahil si Pepe ay nagluto ng pinakamasarap na sinigang mga kapanalig na bangus. Maraming salamat kay Pepe. Siya ang nakasuporta sa atin ngayon sa pagluluto dahil nga wala si Utol at si Pepe. Nasubukan ko na yung mga luto niyan. Masarap talaga. Alam kong magugustuhan ng mga nagtatrabaho sa atin. Maaga pa naman mga kapanalig. Nasa mga alas 11 pa lang. Isang oras pa bago tayo kumain. Sa ngayon papakita ko muna kung ano na yung mga natatapos ng ating mga tropa dito. Unahin muna natin ulit itong kubo bago tayo bumaba doon kay Kuya Ogie at kay JR. Ayun na. Mamaya ibababa na namin yan doon sa mga pinapatag nila Joshua sa baba. Pwede nang tambayan. Ang laki ng kubo na to. Haba. Let's go. Wow. Yan na. Ganda rin sana kung dito nakapwesto, no? Hindi lang talaga pwede. Ayan, tuloy pa rin yung dalawa doon, no? Sila magka-tag team ngayon. Update naman tayo sa ginagawang hagdan ni Kuya Ogie. Tignan natin. Kamusta na kaya ang ginagawang hagdan? Puntahan natin. Nabuhusan na kanina yung yung pinaka-baitang. At sa tingin ko marami nang nabuhusan ngayon. Oh, yeah. Ang sarap ng bumaba dito bukas pag natuyo. Yan, nadali na ni Kuya Ogie. Ayan, yan. Talaga may design. Ganda na Kuya Ogie ah. Oo. Binasic lang ni Kuya Ogie eh. Bali yung entrance magiging ganyan. Ito nakaliko rin to Kuya Ogie. Nang ganun no. Pag ganun. Oo nga. Ayos. Oo. Maganda nga naman.
na bahala magpaganda yan eh. Harapang yan. Oh, sa harap. Kami na bahala dito. Magkakaroon pa ng isang baitang dito. Wala na. Ayos na to. Dulo na lang. Pa-slide na lang. Okay, okay. Dulo niyan. Tambakan nyo kung pantay. Kaya na lang kayo ha. Ah, sige, sige. Hindi nyo nalalang bato. Oo, sa gitna. Okay. Tabihan ito lang naman. Ito lang no. Oh, ito pantay lang ng halog na kayo. Okay, okay. Kaya nakakanana yung pang tambak yan. Let's go, let's go. Ah, tatambakan pa naman pala ito. Itong gitna. Ay hindi na yan. Ay, hindi na. Yan lang, lalagyan nyo lang ng bato yan. No, sige, sige. Gets ko na. Kaabot ko, lalagyan ko lang, tirado lang bato. Pag yun. Oo. Sige, sige. May design pa yung ating hagdanan. Unahin ko lang ito para lang. Hindi kaya ito ng mga yan eh. Aw. Nahirapan pa yung mga yan dito. Magsasako tayo ng buwan. Yun. Ang laking bagay talaga na merong buhangin tayo na kukuha dito mga kapanalig. Siyempre, bukod sa makakatipid tayo, makakatipid pa tayo ng lakas. Kasi kung may buhangin na dumating, malamang isasako na naman namin yun, tapos hahakutin papunta dito. So dahil meron yung buhangin dito, hindi na nangyari yun mga kapanalig. Ang inahakot natin ay yung ano na lang, semento, buhangin, ayan, di ba? Tapos kung ano pa yung mga ibang ano, kailangan hakutin. Pero buhangin nandito na. Kaya, si Kuya Ding. Naghanap kami ng ano ng maglalagari mga kapanalig kasi kailangan talaga natin isakripisyo itong ano, puno sa gitna. Dahil kung hindi natin tatanggalin yan, makakasira yan sa plano ko mga kapanalig, no? Kaya kailangan talaga maalis. Tsaka mapakinabangan naman natin tong kahoy. Dahil yung kahoy na makukuha natin dito ay ayun ang gagamitin natin para sa CR na pagpapatungan ng mga yero. At hindi lang yun, kung ano pa yung mga pwede nating magawa, marami pa. Ipapaano kasi namin yan ipapakahoy namin yung mga 2x2, yung mga ganyan. Kasi maano to matagal na yung puno na to. Siyempre sa mga ginagawa natin na to, kailangan natin magsakripisyo ng mga ilan-ilan lang naman mga puno. Yan lang. Tapos yung ibang part sa paligid, kailangan natin isakripisyo na talagang kailangan linisin para sa ikagaganda mga kapanalig ng campsite natin. Pero hindi naman namin halos linahat. Yung mga kailangan lang talaga tanggalin. Diyan. Nadali. Balik muna tayo ng ano dito sa bahay at mamaya after lunch sa pangalawang vlog na natin yon, pupunta muna ako ng boundary kasi kailangan kong mag-withdraw ng pera. Ang hirap gumalaw pag walang cash, no? Yung GCash, hindi naman lahat ng ano merong GCash kaya ang hirap. Kailangan talaga meron kang hawak na cash. O ito na yung mga nadadali nila Joshua at ni Buboy at nakakuha na naman sila ng buo ng nyog. Ito yung niluluto ni Utol tapos lalagyan ng ano ng mga karne-karne, ginugulay. Sarap yan. Manamis-namis, no? Nakakabalik ng lakas. Maba na. Uy. Sarap. Lasang itak. Sarap. Mamaya kayo pa. Yan. Dito natin ilalapag yung kubo kaya talagang pinapaano yan, pinapapatag. Tulad yan, sabi ko magkakaroon na ng poste banda doon, madali na yan. Mamaya after lunch din ibababa na namin yung kubo dito. Tignan natin kung ano mangyayari kasi mukhang medyo mabigat to. Hindi namin alam kung saan idadaan, pero kaya basta marami kami. Alright, thank you, thank you. Sarap, buo. Sarap ah. Uy, nagbablog ba si Pepe? Nagbablog. Pero ang ginagawa mo, Pe?
Magpahinga ka muna, pe. Katapos mo lang magluto, pe. Ako ang ilaw ng tahanan Oo, popogi ka na naman, pe, ah. Ayan, oh. Nakikita mo, ano ka? Pumupusyaw. Pumupusyaw lang pala. Naalala ko naman si Kuya Boy. Alam mo ba yung kwento na yun? Oo. Kami ni Daddy Holmes. Oo. May nakakakilala sa kanya. Oo. Doon kila Daddy Holmes. Ngayon, tinatanong niya kung pogi na ba ako. Oo. Kilala nga siya. Mm. Nag-alangan yung nagsalita. Ayun! Pumupusyaw! Ay, kasama ka nga pala doon. Yung kapatid ni ni Daddy Holmes. Shoutout sa kapatid ni Daddy Holmes, no? Inaasahan ni Kuya Boy, pupogi yung babanggitin yung wala, pumupusyaw lang. Yung saya, biglang lumungkot eh. Nawala yung... nawala yung saya sa mukha niya eh. Kasi Kuya Boy, pag nagkwento yun, talagang matutuwa ka. Yan, dami pong soft drinks dito. Oh. Ito yung dala ni Sir Lagalag. So, meron pang merienda yung ating mga tropa. At meron pang noodles. Malamang lulutuin to ni Utol pagdating niya. Yung may mga pagkain pa rin. Alright, yung binili natin sa palengke nung nakaraan. At yan, naman si Bossing Robert yung mga pang-merienda at pagkain dito. No? Yan na, nabubuo-buo na. Ang isang malaking pagsubok mamaya talaga pag ibinaba. Pero sa tingin ko kaya yan, mga 10 katao. Kahit si Pepe nga mag-isa, kaya niya ibaba yan eh. Di ba, Peno? Sa laki ng katawan ni Pepe, walang imposible eh. Oh. Atang niya sa akin. Ata kasi baka hindi na makauwi ng tansya to. Hanapin ng pamilya na si Pepe. Wala na po, hindi na kinaya. Binalot na lang namin sa banig tsaka ibinahon. Sinama sa siga. Tingnan natin mamaya. Magandang yan eh. Pag ibinaba na yan, ang gandang panoorin. Kumbaga, ang tawag sa probinsya diyan, bayanihan. 'Di ba? Nung araw, yung mga bahay pwedeng ilipat. Ang ginagawa, binubuhat lang ng mga tao. So, naililipat nila yung bahay nila. So, ganyan lang din yan. Saka malamang, alam na nila parang Richard yung diskarte kung paano ang gagawin, no? Kasi syempre hindi lang naman sila isang beses nakagawa ng kubo. Alam na nila mga diskarte kung paano maibababa yan. Hindi naman nila isasuggest yan na hindi kaya talagang buhatin, no? Kasi kung hindi talaga kaya buhatin, wala, paikot-ikot na yung kwento ko. I mean, kung hindi talaga kaya buhatin yan, hindi nila sasabihin na doon nila gagawin sa taas at ibababa na lang. Yun ang punto ko. Grabe si Pepe, linis ng lababo. Ganyan si Pepe, malinis. Ayun. Si Pepe, ang ilaw na tahanan. Ang ilaw na parang napundi. Pundido na yan na ilaw. Mga nagkukuha ng nyug, dalawa na yung kabayo niyang dala. Para makuha ng maramihan ang mga niyog. Laking bagay din ng kabayo na yan, no. Yung iba nga, minamano-mano lang eh. Nilalagay lang sa sako, tapos iaakyat nila. Ang taas niyan. Ang laking bagay talaga ng mga alagang hayop, mga kalabaw. Baka hindi naman masyadong pambenta lang yun. Bang talagang yung kalabaw tsaka kabayo. Break time na! Alas 12 na! Kain na! Ay, hindi gumagaling malat. Sigaw ko na sigaw. Maraming salamat kay Pepe sa pag-prepare ng food. Sinigong! Let's go! Para lumakas, bumalik ang mga pawis na nawala. Parang Richard! Kaon muna, kaon! Sipag ko mga ito. Halos patapos na yung kubo. Kabilis kumilos ng mga rin. Oh. Pregain! Yung bagong luto. Baka gusto nyo bagong saing ha?
So sarap ng ano ni Pepe, ng luto. Kaya maraming salamat sa pag-prepare. Tapos si Pepe kakain na din, oh. Nangangayayat na ako. Yan si Pepe na nagluto dito at yung mga ibang gawain. Kaya tayo na bahala sa mga hugasin. Hintayin lang natin makakain yung mga gumagawa ng kubo bago natin hugasan yan. Pre, kakain na tayo! Sige, sige. Tapos namang nangangalayan. Ano nangangalayan? At ayan si Pepe na late na sa kakaasikaso. No, maraming salamat doon kay Pepe sa pag-prepare. Yung ibang tropa natin nagpapahinga na para ituloy yung trabaho mamayang 1. So ako, nagpe-prepare din ako sa pag-alis mamaya. Pero sa next vlog na natin yung maraming salamat sa pagsubaybay mga kapanalig. At si Pepe, magpahinga ka na mamaya pre at mag-edit. So let's go! Kita-kits na sa next update. Thank you! Simulan na